Katakot-takot na hiyawan at tumulan ng mga babae at lalaki ang narinig ko sa aking pinanonood sa laptop. Pwisit, ano ba ang nangyayari sa akin? Dati-rati naman masaya na ako na buong maghapon lang ako nakakulong sa kwarto, nanonood ng porn or hentai na may halong paminsan-minsang pagsasarili. Dati-rati na excite na ako na panoorin at silipin ang mga katropa ko at ang kanika nilang mga syota sa pagtitirahan sa kanika nilang mga kwarto. Pero bakit ngayon? Parang ayoko na. Bakit nawalan ako ng gana? Kaya ko pa nga nilalaro tong katotok ko. Pero wala namang nangyayari. Hindi naman ako ganito. Kahit mga panahon kami pa ni Nicole. Simula nang may mangyari sa amin ni Rhea, tila nag-iba na ako. Parang nag-iba na ang gusto ko. Parang hindi ko na kaya. O ayaw ko na talaga ang pagsasarili. Miss na miss ko na si Rhea. Isang linggo na rin siyang hindi nakikita. Hindi ko malaman kung busy lamang ba siya o nagtatago na. Huli ko siyang nakita ay nung isang araw pa matapos ko siyang dinala sa crossing. Pero naging madali lamang yun dahil nagmamadali siyang umalis. Iniiwasan kaya niya ako. Nakakar na ba ako dahil sa napakatagal na panahong pag-iwas ko sa kanya? Hindi naman sana. Huwag naman sana yung gustong gusto ko na siya. Kaya sandali, pagtawag ko sa kanya, nang sa wakas ay naabutan ko siyang papalabas ng library. Nakapagtatakang kumuhay lamang siya at ngumiti, pero bigla naman siyang tumalilis. Kaya sandali. Bumilis ang paglalakad niya. Mukhang iniiwasan talaga ako. Rhea, naabutan ko rin siya sa wakas at hinatak ang kaniyang kaliwang baso. May problema ba tayo? Oo, Tristan. Baka sa kanyang pagmumukha ang pag-aalala. Ayaw ni Nicole na magkita tayo. Hindi kaniya ginagambala dahil sa paglayo ko sa iyo. Pero Rhea, tinignan niya ako at hinintay ang kabuuan ng sasabihin ko. Miss na kita. Dugtong ko. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pag-aalala ay tila bigla naman siyang sumigla. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo nung magpunta tayo sa crossing? Tanong ko habang magkasabay kami nagsha-shower sa motel na pinuntahan namin. Narinig ko siya. Aniya habang pinagmamasdan ko ang nakakatorn na hinang paghaplos niya sa kanyang dibdib at kasilanan na tila sumasabay naman sa ritmo ng paglapat, pagdilamsik at pag-agos ng maligamgam na tubig sa kanyang magandang katawan. Naramdaman ko ang pagsakal niya sa aking leeg kaya't hindi ako halos makahinga. Ang sabi niya, ako raw ang may kagagawan kung bakit hindi mo siya sinipot. Nang dahil doon, kinamumuhian niya ako. Isasama raw niya ako at ang lola ko sa kanyang paghiganti kung hindi kita iiwasan at lalayuan. Okay lang sana kung ako lang, pero ayokong madamay ang lola. Napabuntong hininga ako. I'm sorry, Rhea. Sobrang namiss lang kita. Parang masisira na ang ulo ko sa kaiisip sa'yo. Namimiss na rin naman kita, kaya nga sumusugal na ako. Mahal na mahal talaga kita, Tristan. Mahal din kita, Rhea. Kapansin-pansin ang pagliwanag ng kanyang mukha. Matapos niyang marinig ang sinabi ko, halatang hindi niya inaasahan na sasabihin ko ang mga katagang iyon. Talaga? Tanong niya. Oo, pinatay na niya ang shower. Kinuha ang tuwalya. Tinuyo ang sarili at saka lumabas ng banyo. Nakatitig na sumunod ako sa kanya mula sa kanyang pag-upo sa tabi ng katre hanggang sa paglalagay niya ng scented moisturizer sa kanyang buong katawan. Yung siguro ang sekreto niya, kaya't napakakinis ng bawat sulok ng kanyang katawan. Let's make love until we drop, Tristan. Malamig na sabi niya pagkatapos niyang iitsa ang botelya ng moisturizer na nag-shoot naman sa kanyang purse. Parang kuryente nga noot sa aking buong katawan ng kanyang mga kataga. Nakakagigil siya. Ang bango-bango niya habang ang kanyang kasingit-singitan. She really tastes very good down there. Kung alam ko lang na magiging kawalan ko yung matagal na pag-iwas ko sa kanya, siguro elementarya pa lamang, ay nilawayan ko na siya. Erase. Gawin nating high school naman. Umuwi na tayo, Tristan. Nalalat ang sabi niya sa akin after a few runs. Medyo papagabi na kasi. Baka nag-aalala na ang lola ko. Alam kong we've already done too much, pero gusto ko pa siyang makasama. At makakatabi man lang siya sa pamamahinga at pagtulog. But I have no choice. I have to drive her home. Oo, sige. Mag-shower lang muna tayo. And then let's go. Nakatawad pa ako ng isang round. Ang bait niya at ang sweet. Kahit pagod na siya, pumayag pa rin siya. She's the best and I'm sure promise not to let her slip my hands now that she's mine. O saan ka ba nanggaling at parang lupay-pay ka dyan? Pangangantyaw sa akin ni Jason. Nanadat ko namang tinutulungan si Helga sa paghuhugas ng kanilang pinagkainan. Dumaan kasi ako sa kusina para uminom. Inisiyan ko lamang siya at saka dumiretso sa aking kwarto. I'm deadbeat, and why not, right?
Sa paglapat ng aking likod sa kama, ay doon ko naramdaman ang pagod at sakit ng aking buong katawan. Shit naman kasi sawal na pinagagagawa namin. Lahat ng may tasya kong gawin sa kama, pumayag si Rhea. Wala akong masabi. Hands down ako sa faction ay pinaranas niya. Now, that woman is a keeper. The same woman is in love with me, and I'm in love with her too. Yes, I love her too. Hindi na ako nakapagpalit ng damit. Nakatulog na ako ng ganun. Masarap na sana ang pagtulog ko nang maramdaman kong tila may humihiwa sa aking balat. Iminilat ko ang aking mga mata. Halos atakihin ako sa puso ng mukha ni Nicole ang bumulaga sa akin. Nakalutang siya ng palang sa ibabaw ko habang umaandap-andap ang lahat ng ilaw sa kwarto ko. Tinignan ko ang aking mga braso. Puro mga hiwa na ang mga ito. Nararamdaman kong gumuguhit ang iba pang mga hiwa sa iba't ibang parte ng aking katawan. Ilang saglit pa'y naramdaman ko na rin ang aking unti-unting paglutang. Matapos yun ay isang iglap na lumipad naman ako ng pahalang sa ere. Dinig na dinig ko pa ang tunog ng pagkakauntog ng aking ulo sa pader. Bago pa man ako bumagsak sa sahig, ay lumutang naman ako ng patayo. Dinig ko rin ang malakas na pag-untog ng aking bumbunan sa kisabi, nang bigla na lamang akong sumigalpot pa itaas. Mula sa patayong posisyon sa ere, ay naramdaman kong unti-unti na naman akong bumaligtad ng palang. Ramdam ko ang paglapat ng aking likod sa kisabi. Sa unti-unti kong pagharap sa sahig, matagal akong nasuspend doon, nang bigla na lamang akong ilipad nang di nakikitang puwersa sa ibabaw ng aking exercise equipment. Matapos akong mapatapon doon, ay bumagsak ako ng pabigla sa ibabaw noon. Tumama ang aking tagiliran sa bar na bakal. I know I broke my rib, kaya naman napasigaw ako sa sobrang sakit. Yun na yata ang pinakamalakas na paghiyaw na nagawa ko sa tanang buhay ko. Lumipad pa ako ng bilang beses kung saan-saan hanggang sa maramdaman ko na namang muli ang paglapat ng aking likod sa isame. Humigit ko lumulang sa 5 segundo akong nakasuspend nang bigla na lamang akong pumatak sa marmol na sahig. Face first. Hilong-hilo na ako at nalalabo ng paningin. Pero bago ko naipikit ang aking mga mata, ay muli ko munang nakita si Nicole. Nakatayo ito sa tabi ng aking kama. Nakalutang sa ere at nakapangingilabot ang itsura ng kanyang mukha. Maya-maya may kumakatok sa labas ng aking silid. Tristan, boses ni Bench. Muli itong kumatok. Tristan, si Bench muli. Paulit-ulit ko pa rin narinig ang tunog ng pagkatok at pagtawag sa aking pangalan. Hindi lang si Bench, kundi sila John at Art na rin, bago ako tuluyang nawalan ng uliran. I was in and out of my consciousness. Nakakaaninag ako ng bahagya. Nakakaramdam at nakakarinig. Pero pagkatapos ng ilang salit, ay magdidilim muli. Naramdaman kong ikinalong ni Art ang aking ulo. Naaninag ko rin sina Mitch, John at Bench na nakatayo sa gilid ng kama ko. Pakaramdam ko'y lumulutang naman ako nang binuhat na ako ni Jason mula sa sahig. Bago niya ako inigas sa ibabaw ng kama, ang nobya namang si Helga ay nasa tabi niya. May hawak itong first aid kit para lapatan ang unang lunas ang hindi mabilang ng mga sugat sa aking buong katawan. Naaaninag ko si Nicole na nakatayo sa unahan ni Mitch. Si Mitch na nakatayo sa bandang likuran naman ni John. Matatalim ang mga titig niya sa akin. Mga titig na nagsasabing hindi siya nasisihan na buhay pa ako. Nangingibabaw sa aking pandinig ang tila tambol na pagtibok ng aking puso. Kumpirmado, hindi nga siya tao. Pero hindi ko naman malaman kung bakit malakas din ang kutob kong hindi rin siya multo. Paminsan-minsan napapasigaw ako sa sobrang hapti habang nilalapatan ni Jason ang unang lunas ang aking mga sugat. At sa aking bawat pagkurap ay tila lumilipat-lipat naman ang mga pwesto si Nicole sa aking paningin. I am definitely disoriented. Kaya naman hindi ko na siguro rado kung ano-ano ang mga pinagsasabi ko sa aking mga katropa bago ako tuluyang nawala sa aking uliran. Nasa ospital na ako nang magising ako kinaumagahan. Nagising akong kasama-sama ko naman ang aking mga magulang at ilang malalapit na pinsan. Naniniwala ako sa yukas, bulong sa akin ni Bernadette, isa sa 3 pinsan kong naroon. Hindi kasi naniniwala ang mga magulang ko. At ang 2 ko pang pinsan na sina Derek at Lance sa mga ikinukwento ko. Palagay ko kailangan na natin ang tulong ng mga espiritista o di kaya naman ay mga paranormal expert. May kilala ako. Sigurado ako na matutulungan niya tayo. Mabuti pa siya. Kahit alipin siya ng siyensya dahil sa pag-aaral niya ngayon ng medisina, ay naniniwala pa rin siya na may mga bagay sa mundong ibabaw na hindi sakop ng lohikal na pangunawa ng bawat tao. Mabuti naman na kahit paano ay may naniniwala sa mga kadugo ko na hindi ako nababaliw o naghahalusinate, na hindi talaga tao ang may gagawan ng nangyari sa akin. Magandang umaga po. Bunga nilok sa may pintuan. Nakita kong nagkatinginan sila ni Bernadette, pagamat umiwas din kagad ng tingin si Luke.
Oh my gosh. Kinikilig na bulong sa akin ni Bernadette. Ang gwapo talaga niya. Inisihan ko lamang siya at saka umiling. Matagal na kasi niyang crush si Luke. Nagsimula yun nung nakita niya si Luke sa bahay namin 3 years ago. Ang kaso mukhang katulad din namin sila ni Rhea noon. Dead na dead si Bernadette, pero hindi naman siya trip ni Luke. Tatalanin na ang iba nating mga kaibigan. Sabi ni Luke sa aking mga magulang, kami na lang po munang magbabantay kay Tristan hanggang mamayang hapon para makapagpahinga naman po kayo. Shit kas, ang bait pa niya. Kinikilig na bulong muli sa akin ni Bernadette. Sorry ka na lang kas, pabulong na biro ko. He just not into you. Bagyang hinampas ako ni Bernadette na tumama naman sa isa sa mga sugat ko. Oh, daing ko. Naku, sorry kas. Nakalimutan ko. Sorry. Bulong niya. Ikaw naman kasi. Panira ng pantasya ko. Namimilipat man. Nawa, tawa na lang ako. Maganda naman si Bernadette, pero hindi ko alam kung bakit hindi siya napapansin ni Luke. Malamang sa dahil yun ay medyo pihikan din kasi si Luke. Bukod sa parati siyang preoccupied. Si Luke kasi yung tipo na parating may iniisip. Yung tipo ba ng tao na kung minsan akala mo tinitingnan ka niya, pero yun yung pala. Lumilipad lang ang isip nito. Ilang minuto ang lumipas. Nagsidating na rin ang iba pang mga katropa ko. Dahil doon ay pansamantalang nakauwi ang mga magulang ko at mga pinsan. Ilang araw din akong nakonfine. Pero doon na muna ako pinauwi ng mga magulang ko sa amin para raw mas maalagaan ako ng mukaw at para rin may regular na kasama na tumitingin-tingin sa akin. Dahil sa kalagayan ko, ang dami kong na-miss. Bukod sa ilang linggong lessons, na-miss ko rin ang secret marriage ng matalik kong kaibigang si Jason at ang kanyang nobyang si Helga. Hindi na raw doon nakatira sa dorm si Rhea. Yun ang balita sa akin ni Luke nang minsang dinalaw niya ako sa bahay. Namatay daw ang lola niya nung mismong madaling araw na dinala ka sa ospital. At simula nun hindi na rin siya nakapasok sa school. Pinuntahan namin ni Bench yung sinasabi nilang Rhea. Pero paupang bahay din lang naman pala yun at hindi pa rin daw sila doon nakatira. Ayon sa kapitbahay, pinalis daw doon si Rhea 1 linggo matapos mamatay ang lola niya. Halos kalahating taon na raw pala kasi silang hindi nakababayad ng renta. Maging ang koneksyon ng kanilang tubig at ilaw ay putol na. Napapaiyak na lamang ako sa mga nababalitaan ko. Bukod kasi sa sakit ng kataway, nag-aalala ko kung nasan ang Rhea ko. Okay lang ba siya? Sinaktan din ba siya ni Nicole? Nasa maayos ba siyang kalagayan? May masisilungan ba siya? Look, nang mahulasan ako sa pag-iyak, tulungan niyo ko. Kailangang mahanap ko si Rhea. Nag-aalala ako na baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Huwag ka nang mag-alala, Tristan. Sagot ni Luke sa akin. Magpahinga ka na lang muna at magpagaling. Pumahanap ng kami ni Bench at Jason ng paraan para mahanap siya. Tumalang 3 buwan at halos 1 buwan na rin ako nakabalik sa eskwela. Wala pa rin kaming nababalitaan kay Rhea. Nakakapagtaka naman na maging si Nicole ay hindi na rin ako ginagambala. Hindi ko maipaliwanag ang depression ko. May mga panahon na napapaiyak na lamang ako na tila